Athena, you listen to me. Anak, pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang, please. Hindi na kailangan, Dad. Hindi ako tanga. Sapat na sa akin ang mga nakita ko para maintindihan ko ang lahat. Tama na. Bitiwan mo ako. Anak, ikaw na lang ang mayroon ako. Huwag mong iwanan si Daddy, okay? Anak ko, mahal na mahal kita. Naisip mo sana yan bago ka kumabit. Naisip mo sana bago mo hinayaang mamatay si Mommy. Kung sana hindi mo dinala si Mommy sa isla, sana hindi siya nawala sa akin. At isa pa, isang magaling na swimmer si Mommy. Imposibleng malunod siya ng ganun-ganun na lang. Ano ba talagang ginawa niyo ni Tita Ami? Stop your nonsense accusation, Athena. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Wala kaming relasyon ng Tita Ami mo. Nagkakamali ka lang. Samuel, bakit hindi mo na lang sabihin kay Athena ang lahat? Shut up, Abby. Manahimik ka. Problema namin to ng anak ko. Pero nadadamay na ako, Samuel. Naging masama ng tingin sa akin ng anak mo. Athena, huminahon ka muna, okay? Wala kaming relasyon ng dati mo. Alam ko namang hindi ka aamin eh. Pero kita na ng dalawang mata ko nang yakapin mo si Daddy. I'm just comforting your father, Athena. Wala akong masamang hangad sa ama mo. Kaibigan ko si Elena. Hindi ko magagawa yan sa isang matalik kong kaibigan. Talaga? Kaibigan? Anong klaseng kaibigan ka, ha, tita? Halatang halata na kayo eh. Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko lahat na matagal na ang relasyon niyo ni Daddy. Na matagal niyo nang niloloko si Mami. At hindi ako naniniwala na wala kayong ginawang masama sa Mami ko. Naiintindihan niyo ba? Enough, Athena. Ami, hayaan mo na akong kausapin ng anak ko. Huwag ka nang makisali sa aming mag-ama. Kung yan ang gusto mo, sige. Aalis na ako. Sana'y magkaayos kayong dalawa. Wala na si Elena, Samuel. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang anak mo. Anak, pakinggan mo si Daddy. Malakas ang alon na tumangay sa mami mo. Malakas ang alon at biglang nawala ang katawan ng mami mo. We did our best para hanapin siya. Ano bang gagawin ko para paniwalaan mo ako, ha? Sinungaling ka, Daddy. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo simula ngayon. Hinding-hindi na. I hate you. I hate you so much. Saan ka pupunta, ha? Athena! Bumalik ka rito! Hilam ang mga mata ni Athena na hinilang maleta palabas ng mansyon. Aalis na siya rito. Hindi niya na kayang tiisin na makita ang amang si Samuel sa araw-araw. Lalo na ang kabit nitong si Ami na mismong sekretarya din ng kanyang ama. Hindi niya matatanggap na sa isang iglap lang na wala ang kanyang ina. Na sa isang kisap mata lang magiging ulila siya sa kanyang ina. Nalunod si Elena sa bakasyon nila sa Isla Pangi. Kasama ang amang nagsasurfing. Hindi siya naniniwalang nalunod ang kanyang ina dahil magaling na swimmer at surfer ang kanyang ina. Hanggang ngayon, hindi natagpuan ang bangkay nito. Hindi ako papayag na aalis ka sa pamamahin na ito, Athena! Hindi mo ako pwedeng pigilin. Kung aalis ako, Dad. Wala kang karapatang pigilin May ako. May karapatan ako. Dahil ako pa rin ang ama mo, Athena! Matapos kang kumabit sa sekretarya mo, wala ka ng karapatang pakialaman ako sa buhay ko, Dad. At sana, ikaw na lang ang namatay ng araw na yon, hindi si Mami. Hindi na lang sana siyang nawala, hindi sana ang Mami ko. Athena! Get back here! Athena! I'm sorry, Mami. Alam kong hindi mo gustong gagawin kong ito. Pero galit ako kay Daddy. Galit na galit ako sa kanila ng kabit niya. Si Athena ay isang tagapagmana ng mag-asawang Samuel at Elena. Ngunit matapos mamatay ni Elena dahil sa aksidente sa isla, ay galit na galit si Athena sa kanyang ama. Hindi natagpuan ang bangkay nito, kaya idiniklara na lang itong patay matapos ang matagal na paghahanap. Nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa galit ni Athena, iniwan niya ang ama sa araw ding idineklara nilang patay si Elena.
Sa paglipas ng 5 taon, biglang darating ang isa sa kanilang mga katulong sa hasyenda na pag-aari ng lolo niya. Ibabalitang may sakit na ang ama na malubha. Babalik ba siya o hahayaan niyang mangibabaw ang lahat ng galit niya sa kanyang ama sa isang kasalanang kailanman ay hindi nito ginawa? Hanggang saan ka ba dadalhin ng iyong pagtatampo bilang anak ng mga magulang? Hanggang saan ka dadalhin ng isang galit at hanggang saan mo kayang tiisin ang iyong mga magulang nang dahil lamang sa isang panig ng kwento? Mga kaibigan, isa na namang panibagong kwentong hatid sa inyo ng Hack Story. Isang kwento na tiyakong kagigiliwan at kapupulutan ng aral. Pero bago natin simulan ang kwentuhan, huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin ang kwentuhan. Sino ka mo yan? Manang Manding? Ay, si Ira. Siya si Ira. Ang anak ng pinsang kong mayordoma sa pamamahay ng daddy mo. Anak ni Yaya Amanda? Iyong galing sa probinsya niyo? Ay, tama Ineng. Siya nga. Siya nga ang may-ari ng vlog na yan. Abay, ang kapal ng mukhang ipagsigawan sa lahat ng followers niya. Napag-aari niya daw ang mansyon ninyo. Patingin niya ako ng mga content niya, Manang. Oh, eto. Ito ang pinakabagong upload ng video ng pamangking ko sa vlog niya. Ay, nakakahiya talaga ang ginawa niya. Hindi ko nagugustuhan ang ginagawa nilang mag-ina at hindi na ako nakatiis. Kaya pinuntahan na kita rito sa asyenda. Nagsalubong ang kilay ni Athena habang nanunood ng ibang content ni Ira. Ang isang content noon ay nasa loob ng kanyang kwarto kung saan ibinibida nito ang mga alahas na koleksyon ng kanyang yumaong ina. Bagong upload lamang ang video na yon, parang ngayong araw lang umani ng napakaraming views mula sa mga followers ni Ira. Hi mga ka-Ira lovers! Welcome back sa aking channel. Ngayon ay isang napaka-espesyal na episode dahil ibibida ko sa inyo ang ilan sa mga pinakapaborito kong alahas mula sa mga luxury brands na galing pa sa iba't ibang bansa. My daddy really loves me that much. Kaya mga ka-Ira lovers, what are you waiting for? Tara at isa-isahin ang mga special jewelry collection ko. What? Collection ni Mami yan? Ay, sabi ko sa'yo, Ineng. Maghahari-harian na naman yan sa mansyon nyo. Unahin natin itong stunning necklace mula sa Cartier. Tingnan nyo naman ang kinang ng mga diamonds. Sobrang elegant. Parang bituing bumaba mula sa langit. Perfect siya para sa mga formal events. Pero kahit simpleng dinner date, instant statement piece na, hindi ba? This necklace cost a fortune, mga ka-Ira lovers. Next, itong diamond ring mula sa Tiffany & Co. Ang cutting diamond sa gitna ay sobrang flawless at bawat kislap ng 5 small diamonds na nakapalibot ay parang sumasayaw sa ilaw. Isa ito sa mga paborito kong suotin kapag gusto ko mag-stand out among the crowd. Just wave your hands and boom! You perfectly outshine everyone in an event. How dare that woman na ipakita yung mga collection ng mami ko in public? Manang Manding, ay yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Ineng? Siyempre, hindi rin papahuli itong earrings mula sa Van Cleef & Arpels. Ang design nito ay very inspired by nature. The emerald says it all. Kaya sobrang classy at timeless ng piece na to. Kapag suot ko to, pakiramdam ko para may dalang swerte sa akin ng buong paligid. And you know, mga ka-Ira lovers, ang nakakatuwa pa, bawat isa sa mga alahas na to ay may sariling kwento mula sa bansang pinagmulan nila. France, US, Switzerland, China, and Spain. Kaya hindi lang fashion ang pinag-uusapan dito, kundi cultural artistry na pwede natin dalhin saan man tayo magpunta.
Kaya kung mahilig kayo sa mga unique at luxurious pieces, siguradong mai-enjoy nyo ang ganitong koleksyon. Tulad nito sa akin. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod kong jewelry exhibits. Bakit nakakapasok sa kwarto ko yan, Manang? Ay, hindi lang basta nakakapasok, Ineng. Doon na siya nakatira sa kwarto mo mismo. Ano? Bakit naman, Manang? Ang daming kwarto sa mansyon. Bakit sa kwarto ko pa? Ay, kasalanan ko talaga ang lahat ng ito, Ineng. Nag-away kasi kami ni Amanda. Kaya sumunod ako rito last year. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa mansyon nang bumalik ako noong nakaraang linggo dahil sa utos ng lolo mo. Ay bago na mga katulong. Pati nga si Mang Isko na hardinero, abay wala na rin sa mansyon. Nagtataka ako kung bakit sila inalis ni Amanda. Sa mansyon ng ama mo. Si Daddy? Oy, hindi ko nakita sa loob ng isang linggo, Ineng. Nasa kwarto lang din daw, pero hindi naman lumalabas. Si Amanda at si Ira lang ang nakakapasok dun sa kwarto ng Daddy Samuel mo. Biglang sumakay ang kakaibang kaba sa dibdib ni Elena. 5 taon na ang nakararaan mula nang umalis siya sa mansyon ng kanyang ama. Matapos nitong sukuan ang paghahanap sa ina na idiniklarang namatay na. Wala na siyang balita tungkol sa kanyang ama dahil ayaw niyang makarinig ng balita tungkol dito. Kaya pinagbawalan ng mga katulong dito sa asyenda ng kanyang lolo na banggitin ang pangalan ng amang si Samuel. Napalunok si Athena at biglang naalala ang kabit ng amang si Ami. Wala man lang bang ginawa si Tita Ami tungkol dito sa pinagagagawa ni Yaya Amanda at ng anak niyang si Ira, Manang? Ay Ineng, kasi naman, ano namang pakialam ni Ma'am Ami sa mansyon niyo? Simula noong idineklara si Ma'am Elena, hindi ko na nakita ang sekretarya ng daddy mo. Ano? Hindi na bumalik pa ng mansyon si Tita Ami? Manang Manding. Ano namang gagawin niya dun sa bahay? Kaya tagal ko nang hindi nakita si Miss Ami. Hindi siya dinala ni Daddy sa bahay? I mean, hindi ba siya ibinahay ni Daddy? Di ba ibinahay siya ni Dad? Natigilan si Aling Manding sa sinabi ni Athena, kaya napatingin siya sa anak ng amo niya. Kahit tagal niyang naging katulong sa mansyon na yun at naroon siya ng mga panahong naglaya si Athena matapos na ilibing ang inang si Elena. Pero kahit kailan, walang babaeng dinala sa bahay ang kanyang among si Samuel. Ang alam niya, nag-resign na si Miss Ami at nagpunta ito sa ibang bansa. Ineng, matagal ng panahon na nag-resign yon at nagpunta sa ibang bansa. At saka, wala namang babaeng dinadala sa bahay ang daddy mo. Sino ba nagsabi sa'yo na ibinahay ng daddy mo si Ma'am Ami Hindi niya dinala sa bahay si Ami? Seryoso ka ba, Aling Manding? Ay, oo nga. Bakit ba? 5 taon na siguro nang mawala ang ina mo. Pero wala talagang dinadalang babae ang daddy mo sa bahay. Naawa nga ako dun sa daddy mo. Nagkakasakit na siya simula noong pag-alis mo sa mansyon. At mukhang mas lumala pang kalagayan niya. Kaya nga ako naparito para kausapin ka. Pero ibang sinabi sa akin ni Yaya Amanda, Manang. Saka hindi niya sinabing may sakit si Daddy. At ano naman ang sinabi sa'yo ng magaling kong pinsan, Ineng? Ang buong akala ko, alam mo na may sakit ang daddy mo. Galit ka lang kaya hindi ka umuuwi. Sinabi niya sa akin na ibinahay ni Daddy si Tita Ami sa mansyon. Manang, kaya hindi na ako umuwi ng ilang taon na. Abay kasi nungalingan niya, Latina. 8 taon akong nanilbihan sa iyong ama. Naroon pa ang mami mo na si Ma'am Elena ay nasa mansyon na ako. Kailanman ay walang naging babae ang ama mo. Maliban lang sa mami mo. Pero dahil sa sinabi sa kanya ni Aling Manding na walang babaeng dinala si Samuel sa mansyon, lalong naguluhan ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan sa pagkakataong ito. Ang katotohanang alam niya
o ang mga sinasabi ngayon ni Aling Manding na walang kabit ang kanyang ama at kailanman ay hindi tumira sa bahay nila si Ami. Nakabaliktaran naman ng mga sinasabi ng kanyang yaya Amanda. Apo, 5 taon ka nang hindi umuwi sa dati mo. Naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Pero paano naman kung totoo ang sinasabi sa'yo ng katulong yung si Aling Manding, ha? Ayaw kong pagsisihan mo ang paglalayas mo mula sa ama mo. Paano kung totoong malala na ang sakit ng daddy mo? Ha? Lolo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagtatampo ko kay daddy hanggang ngayon. Pero may sakit siya, kaya nalilito ako ng sobra. Apo kita, Athena. Kaya walang problema sa akin kung dito ka natitira sa asyenda ko. Malaki ang tulong na ibinigay mo sa akin lalo na sa rantsohan ko. Pero apo, paano kung nagkamali ka sa panghusga mo sa ama mo? Hindi pa rin mabuti ang ginawa mong paglalaya sa ama mo. Hanggang kailan mo ba babaunin yung pagtatampong yan, ha? Lo, uuwi ako. Siguro panahon na para harapin ko si daddy. Oras na siguro para harapin ko ang katotohanan wala na si Mami Elena. Kung totoo man ang mga sinabi sa akin ni Aling Manding o kung hindi, kailangan ko ring malaman kung sinong nagsisinungaling sa kanila, ni Yaya at ni Aling Manding. Baka kasi inutusan lang ni Daddy si Aling Manding na sabihin ng mga ganong bagay para umuwi ako. Good. Alam mo bang lagi kang kinakamusta ng ama mo sa akin? Nitong huling mga linggo na lang ang hindi siya napatawag sa akin. Kaya mas mabuti pa sigurong umuwi ka muna sa ama mo at tingnan mo ang sitwasyon niya. Yes, Lo. Kung tama ang hinala kung nagsisinungaling si Daddy, uuwi na ako agad. Kailan ka ba hindi welcome dito sa shed, ha, Athena? Nag-aalala lang din ako sa daddy mo. At alam mo bang hindi ako makapaniwala na may kabit ang ama mo hanggang gayon? Huwag na po nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan, Lo. Soon, malalaman ko rin ang totoo. Kasama ni Aling Manding ay umuwi ng mansyon ni Samuel si Athena. Konting gamit lang ang dinala niya dahil wala naman siyang balak na magtagal sa mansyon ng kanyang ama. Pagdating niya roon ay kaagad na nagbago si Athena ng bungad sa kanya. Bago sa paningin niya ang lahat-lahat. Kahit na ang mga bulaklak na nakahilera sa pathway papasok ng mansyon. Wala ng mga rosas na paborito ng kanyang ina. Napalitan nito ng mga green plants. Mas lalong nagulat si Athena nang makapasok na siya sa loob. Wala na siyang nakikita sa mga dating kagamitan sa loob. Kahit sa mga kurtina at sofa. Nagmistula tuloy siyang estranghero sa pamamahay ng kanyang sariling ina. Kung sa bagay, 5 taon na siyang wala. Pero nakapagtatakang hindi umayo ng panlasa ng kanyang ama sa bagong disenyo ng mansyon niya. Ay sandali lang, Ining, ikukuha kita ng tubig. Gusto mo ba ng kape o ng juice? Ako na lang, Manang. Hindi mo naman kabisado ang gusto kong panlasa ng kape. Kaya ako nang magtitimpla ng kape ko. Ay sige ha, pero hindi mo ba pupuntahan ng daddy mo sa kwarto? Wala ho ang kotse ni Dad sa garahe. Baka po umalis siya, Manang. Hindi na hinintay pa ni Athena na makasagot sa kanyang Manang Manding. Kaya nagtungo siya kaagad sa kusina. Hindi niya gusto ang mga tingin sa kanya ng mga katulong pagdating niya. Ni hindi man lang lumapit sa kanya ang mga ito na para bang isa lang siyang hangin na dumaan. Kaagad na kumuha ng coffee bean si Athena upang isa lang ito sa coffee maker nang marinig ang isang katulong sa likod ni Athena. Hoy! Babae! Nasa cabinet ang instant coffee na para sa ating mga katulong. Kararating mo lang nagpapasaway ka na. Kumuha ka pa dyan sa kape ni Madam Amanda. Excuse me? Ano uli yung sinabi mo? Ang sabi ko, nasa cabinet ang instant coffee. Huwag mong pakikialaman ang kape ni Madam Amanda kung hindi lagot ka doon. Madam Amanda? Kailan ba siya naging madam ng yaya ko? Ilusyonada ka rin ano? Gagawin mo pang yaya si Madam Amanda. May sayad ba tong bagong katulong na dala ni Manting? At gagawing pang yaya si Madam?
Hindi ko nag-iilusyon babae. Dito ako lumaki sa mansyon na to. Si Yaya Amanda ang nagpalaki sa akin. Kailan lang ba siya naging madam sa sariling pamamahay ng mga magulang ko? Gigilang nadarama ni Athena sa inaasta ng bagong katulong na nasa harapan niya. Siya pa itong pinagkamalan na bagong katulong. Hindi rin kasi siya mahilig magdamit ng mamahaling kasuotan. Sapat na sa kanya ang simpleng lost white t-shirt at pantalon. Ang hindi may paliwanag niya kung bakit tinawag na madam ng babaeng ito ang Yaya Amanda niya. Hindi na napansin pa ni Athena ang maingay na katulong at isinalang na ang bitbit na coffee grains sa coffee maker. Hoy! Pingi ka ba? Sabi ko wag mong pakikialaman niyang kape ni madam. Hoy Karen! Gusto mo yatang mapalayas dito sa mansyon? Nasaan ba ang daddy ko? Hanip ka rin babae ka. Kanina yaya mo si madam. Ngayon naman, ang daddy mo si Sir Samuel. Abay, ang galing-galing mo rin. Inday! Inday! Mas lalong naningkita mga mata ni Athena nang makita sa personal si Ira na anak ng Yaya Amanda niya. Ngayon niya lang ito nakita kasi naglaya siya noon nang dinala ito ni Yaya Amanda sa kanilang mansyon. Mas lalo pang kumulo ang dugo ni Athena nang makita ang suot nitong necklace na pag-aari ng yumaong ina. Naikuyom ni Athena ang kamao at nagpupuyos ang damdamin. May mga sayad ba ang mga tao sa mansyon ng ama niyang si Samuel? Ganito na ba talaga kawalang pakialam ang kanyang ama sa yumaong ina na pati ang anak ng katulong nila ay hinahayaan nitong gamitin ang mga alahas na pag-aari ng kanyang ina? There you are, Inday. Bakit ba ang tagal mong sumagot? Kanina pa kita hinahanap. Nasaan si Mami Amanda, ha? Ay, hindi pa sila dumarating ng Daddy Samuel mo. Alam mo naman schedule nila sa check-up ng araw na ito. At sino naman tong amoy lupang ito na nakapasok dito sa mansyon, ha? Hindi ko naalalang kumuha ng bagong palamunin si Mami. Palamunin talaga? Isang malakas na bigwas sa mukha ang ginawa ni Athena kay Ira. Sabay hablot ng kwintas na nasa diig niya. Sa lahat ng ayaw niya, yung pinakikialaman ng mga gamit ng kanyang ina. Itinago niya na nga ito sa kwarto dahil napakahalaga para sa kanya. Pero makikita niya na lamang na nasa liig ng anak ng kanilang katulong. Gulat na gulat si Ira na tinamaan ng pagbigwas ni Amanda sa mukha nito. Napahiyaw din ito matapos sablutin ng dalaga ang kwintas na nasa liig nito. Si Inday naman ay hindi makahumang kinuha ang isang food tray at inilabas kay Athena. Aray! Inday, bakit mo ako pinalo? Kainis ka naman eh. Ano bang problema niyo mga kutong lupa kayo, ha? Pinagtutulungan niyo ako? Isusumbong ko kayo kay Mami. Sorry, Ma'am Ira. Ang babaeng yan sanang hahampasin ko. Kaso, kayo po ang tinamaan. Umilag kasi siya. Inday, tama na ha. Tanga-tanga mo naman. Hindi ko aakalaing magagamit kong natutunan kong pag-ilag sa pag-atake ng torong kalabaw sa rodeo dito sa mansyon ni Dad. Hanip, swerte ka talaga at nailagan mo ang paghampas ko. Sa susunod, hindi na. Tama na, Inday. Ikaw namang babae ka. Magnanakaw ka. Ibalik mo sa akin yung kwintas. Sigurado kang kwintas mo ito? Kailan ba naging pag-aari ng anak ng katulong ang kwintas ng ina ko? Abay, siraulo ka pala talaga. Malakas na sampalang ginawa ni Inday sa mukha ni Athena na muling inilaga ng dalaga. Kaya sa mukha ulit ni Ira dumapo. Ano ba, Inday? Masakit na yan, ha? Ma'am, hindi naman talaga ikaw ang bala kong sapakin. Yang babaeng yan. Ang kapal na mukha mong kunin ang kwintas ng amo natin. Kabago-bago mo pa lang dito sa mansyon. Magnanakaw ka na. Alam mo ikaw, napupuno na ako sa iyo eh. Kanina ka pa. Sigurado ka ba talagang ako ang magnanakaw rito, hindi ang babaeng yan? Hoy, 5 taon na ako nakatira dito, ha? Simula nang nabili ni Mami ang mansyon na to, siraulo ka ba?
ibalik mo sa akin yan. Kung hindi, ipapakulong kita. That's the good idea. Tumawag ka ng pulis nang magkaalaman na tayo. Tingnan natin kung sinong magmumukhang katulong. Inis na inis si Athena na pinanlilisikan ng mata si Ira. Ang kapal din talaga ng mukha ng babaeng ito para ipapulis siya. Hindi niya ibinalik sa babae ang alahas ng mami niya. Inis na nagmarcha si Athena at nagpunta sa itaas sa kwarto niya. Nagmamadali namang sumunod sa kanya si Ira at Inday habang si Manding ay nasaksihan ng pagkakagulong nina Ira at Athena. Natatarantang sinundan niyang dalawa, sina Ira at Inday. Natatakot siyang baka kung anong gawin ng mga ito kay Athena. Hoy! Kwarto ko yan! Lintik na! Siraulo kang babae ka? Inday, tumawag ka ng security guard! Ang kapal na mukha mong sabihin na kwarto mo ito. Kayong dito ako lumaki sa kwarto na to. Mukhang ikaw yata itong nasisiraan ng ulo. Inday, bilisan mo! Tumawag ka ng security guard! Palabasin niyo si Raulong ito sa mansyon! Ay, teka lang, ano ba, Ira? Tumigil ka nga. Hindi mo kilala si Athena? Siya ang anak ni Sir Samuel at ni Ma'am Elena. Kwarto niya itong inagaw mo. Sandaling natigilan si Ira sa sinabi ni Aling Manding. Samantalang naguguluhan naman ang katulong na si Inday sa sinabi ni Manding. Mabilis na nagchat sa amo niyang si Madam Amanda na may babaeng matapang na andito sa mansyon at sinabing anak ni Sir Samuel. Naguguluhan man si Inday pero alam niyang si Madam Amanda at Ira ang tunay na pamilya ni Samuel. Malamang ay kabitang babae, si Elena na sinasabi ni Manding. At ang matapang na babaeng nasa harapan niya ay anak ni Sir Samuel sa labas. Akala ko kung sino ng anak ito at kung umasta parang Reyna. Anak lang pala sa labas ni Sir Samuel. Hoy babae, ang kapal talaga ng mukha mo. Ay sabi ko, anak ka lang sa labas. Pero ang tapang mong umasta, kabit lang naman ang nanay mo. Isang malakas na bigwas ang dumapo sa mukha ni Inday na ikinatigil nito. Sapo ang mukha na tila ba nasapak ng 10 demonyo sa lakas ng impact ng kamay ng babaeng nasa harap niya. Ano bang kinakain ng babaeng ito? Bato? Kapag nasira itong bagong gawa kong ngipin, pagbabayaran mo to. Masakit yun ah. Kanina pa nananakit. Sabihin mo pang kabit ang mami ko. Tatanggalan kong lahat ng ngipin mo. Tawagin mo security guard, Inday. Sabihin mong kalad ka rin ang hibang na to palabas ng mansyon. Ira, ano ba? At ikaw naman, Inday, kung ayaw mong mawala ng trabaho, tumigil ka. Hindi mo ba naririnig? Sinabi ko, anak ni Sir Samuel si Athena. Amo natin yan. Ikaw naman, Auntie Manding, naiirita na ako sa'yo. Anak lang naman pala yan ng walang kwentang inutil na si Samuel. Anong kinakatakot mo? Tinawag mong inutil ang ama ko. Ang kapal ng mukha mo. Nagkagulo sila nang sinugod ni Athena si Ira at pinagsasapak sa mukha. Oo, galit siya sa amang si Samuel. Pero kapag naririnig pala mula sa ibang tao na tatawagin ng ama niya ng masama, ay nanggigigil siya. Hindi siya sanay na inaapi. Sanay siyang nire-respeto ng lahat. Ngayon lamang siya nakakita ng anak ng katulong na kung umasta ay dinaig pa ang amo. Kumukulo ang dugo ni Athena matapos tawagin ni Ira na inutil ang kanyang amang si Samuel. Hindi pa sapat na nilapastangan nito ang koleksyon ng ina ng mga alahas. Inagaw nito ang kwarto niya at ngayon tinawag pa nitong inutil ang kanyang sariling ama. Manang, tumawag ka ng pulis. Ipapadakip ko ang babaeng yan. Ang kapal na mukha niyang gamitin ng alahas ni Mommy at ipagsigawan sa social media na pag-aari niyang mansyon ng mama ko. Tumawag ka ng pulis. Bago ko paigapos ang babaeng yan, kagaya ng mga baka sa rancho ng lolo ko. Ay sige Eneng, tatawag lang ako ng mga pulis. Hindi ako papayag na ipahuli ako sa pulis ng mga amo ko. Ikaw Manding, ikaw ang makukulong. Dahil nagdala ka rito ng siraulo sa mansyon. Kulang pa yata ang ginawa ko sa'yo.
Ano, gusto mo bang matanggalan ng tuluyan ng natitirang ngipin mo? Ha? Mabilis na tumawag ng mga pulis si Manding at maya-maya lang kaagad namang dumating ang mga pulis para hulihin si Ira. Dinala ito ng mga pulis matapos sabihin ni Athena ang lahat ng kababalaghang ginagawa nito sa loob ng mansyon ng mga magulang niya, lalo na sa mga alahas na pag-aari ng kanyang ina. Sa wakas, natahimik din ang mansyon nang mailabas ng mga pulis si Ira at dinala sa selda. Kakausapin niya ang amang si Samuel para sampahan ng kaso ang anak ni Yaya Amanda niya sa mga pinagagagawa nito. Samantala, nagulat naman si Amanda matapos basahin ang mensahe ng katulong na si Inday. Hinuli ng mga pulis ang anak niyang si Ira. Kasalukuyan pa siyang nasa ospital dahil dinala niya si Samuel kaninang umaga matapos nila itong pilit na pinapirma ng mga dokumento. Tuluyan ng nakomatose ang amo niya. Kinabahan si Amanda sa sinabing kasama ni Manding ang anak ni Samuel sa labas. Natatarantang iniwan niya si Samuel sa emergency room at nagtungo sa kulungan. Ano nangyari dito, Inday? Madam, ay mabutit narito ka na. Yung bagong katulong kasama ni Manding galing sa probinsya bay si Raulo. Sinabi niyang anak siya ni Sir Samuel at ipapahuli sa mga pulis si Ira. Hindi lang yan, madam. Binugbog niya ako, pati na rin si Ira. Mami, that bitch na galing sa ranchohan na nangangamoy baka. Bumalik na siya sa mansyon. Bakit ba? Hindi na lang siya nanatili doon sa bakahan. Doon siya nababagay. Tingnan mo ang ginawa niya sa mukha ko, Mami. Huwag ka mag-alala, anak. Akong bahala. Inday, lumabas ka doon at tingnan mo kung ginagawa ng mga pulis ang papel para makalabas dito si Ira. Ginagawa na ng abogado natin ang transfer assets ni Samuel. Kaya, hindi tayo ang mapapalayas ng mansyon, kundi si Athena. Hindi niya tayo pwedeng paalisin na lang ng basta-basta sa mansyon matapos ang 5 taong pag-aalaga natin sa ama niya. Nakakainis, Mami. Paano na lang kung makakita ko ng mga followers ko na nakakulong? Malaking issue to at masisira ang karir ko panagkataon. At saka, ang sakit-sakit ng pisngi ko, Mami. Iha, huwag ka mag-alala. Comatose pa rin si Samuel hanggang ngayon at nasa ospital pa. Hanggat hindi siya nagigising o walang makakaalam sa totoong nangyari. Tayo ang papanigan ng batas dahil malinaw na binigay sa atin ni Samuel ang lahat ng ari-arian niya. That's better, Mami. Naiirita talaga ako sa babaeng yun. Ang sakit pa ng mukha akong tinamaan kanina ng sampalang hayop na yon. Matapos niyang iwanan ng ama niya, babalik siyang parang walang nangyari. Anong tingin niya sa atin? We are not a pushover na pwede niya palisin sa buhay ng ama niya dahil narito siya. 5 taon tayo nagpakahirap, Mami. Alam ko. At huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na yan, Iha. Dahil siyang palalayasin natin ngayon para makaganti ka sa ginawa niya sa'yo. Good. Gigil ako sa papain yun. Hindi ka pwede magkamali sa sasabihin mo, Ira. Hindi pa tuluyang nailipat sa pangalan natin ang transfer of assets. Ginagawa pa yon ng abogado natin. Ang arte din kasi ng matandang yun eh. Kung binigay niya na lang sa atin ang mga ari-arian niya, di wala sanang problema. Ano bang aasahan niya dun sa anak niyang naglaya sa probinsya? Ewan ko nga kung marunong ba yung magpatakbo ng kumpanya. Ako ang nagpakahirap sa loob ng 5 taon sa kumpanyang ito. Hindi ang anak niyang amoy baka. Sige na, ako nang bahala sa lahat. Uuwi na muna tayo at tumahimik ka dyan. Dariyan na si Inday. Baka kung ano-ano pang chismis ang marinig niyan. Nakalabas ng bilangguan si Ira matapos piyansahan ni Amanda ng malaking halaga. Magkasamang umuwi ng mansyon ang mag-ina, subalit dinaanan muna nila sa loob ng ospital si Samuel at ikinuha ng private room. Pinauna na nila si Inday na umuwi ng mansyon. Ayaw nilang mabuking ang kanilang sekreto.
Hindi nila pwedeng pagkatiwalaan si Inday sa ganitong bagay dahil matabil ang dila nito. At hindi papayag si Amanda na ang lahat ng pagsasakripisyo nila ng anak niya ay mapupunta lamang sa wala. Si Ira na rin ang nagpapatakbo ng kumpanya ni Samuel. Simula noong hindi na nito kaya ang kumpanya. Pagdating sa mansyon, kaagad na sumalubong sa kanila si Inday. Madam, tingnan mo ang mga gamit niyo ni Ira. Isa-isang inilalabas ng babaeng si Raulo na kasama ni Mandeng mula sa probinsya. Mami, tingnan mo ang ginagawa ng babaeng yan. Nilalabas niya lahat ng mga gamit ko sa kwarto ko. Akong bahala, Ira. Lagot ka ngayon, girl. Athena, stop it! Anong ginagawa mo sa mga gamit ng anak ko? Inilalabas ko lang ang mga basurang dinala ng anak mo sa kwarto ko, Yaya. Look, Athena, hindi mo na pag-aari ang kwartong ito. Lalo ng mansyon na to ay hindi mo na pag-aari. Amin na to ng anak ko. Natigilan si Athena sa sinabi ni Amanda. Hindi naman siguro ibinenta ng amang si Samuel ang bahay ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala ang gagawin nito ng kanyang ama sa kanya. Tapos ng pagre-reyna-reynahan nyo rito sa mansyon, Yaya. Pwede na kayong umalis na dalawa. I don't want any ungrateful people like you to stay here. Excuse me? Hindi niyo na pag-aari ng ama mo ang mansyon na to, babae. Pag-aari na namin to. Amin na to. You're kidding me. Wait, nasan ba si Daddy, ha, Yaya? Ang sabi sa akin ng katulong mong matabilang dila, pine-check up mo si Daddy. Naalala mo pa palang may ama ka, Tina? Nasaan ka ba bilang anak nitong 5 taon na nakaraan, ha? Nasa ospital ang ama mo. Nakaratay. At kaming dalawa ng anak ko ang nag-aalaga sa ama mo sa loob ng 5 taon. At si Ira ang nagpakahirap sa kumpanya ng magulang mo. Nasaan ka ba? Parang tumigil ang pag-inog ng mundo ni Athena sa panunumbat na yun ng Yaya Amanda niya. Hindi niya alam na wala siyang kaalam-alam. Hindi yun sinabi ng Yaya Amanda niya. Kung hindi siya pinuntahan ni Manding sa asyenda, ay hindi niya malalaman kung ano nga bang totoong nangyayari dito sa kanyang ama. Anong sinabi mo? Nasa ospital si Daddy at nakaratay? Yaya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ilang beses kitang tinanong kung kumusta si Daddy. Sinabi mo na okay lang siya. Hindi ka pinapasahod rito para magsinungaling. Ang ama mo, hindi ikaw, Athena. Ang ama mo ang nagpapasahod sa akin. Kaya siyang susundin ko, hindi ikaw. Sinabi sa akin ni Sir Samuel na hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa kalagayan niya. At bakit ko naman sasabihin sa iyo, Aber? Pero Yaya, anak ako ni Daddy. Dapat sinabi mo sa akin dahil ilang beses kitang tinanong noon. Naalala mo na ngayon na anak ka ni Samuel. Pero noong iniwan mo siyang mag-isa, hindi mo naisip yan. Kinalimutan mong anak ka ni Athena. Ilang taon mo bang iniwan ang ama mo, ha? Nung umalis ka, inatake sa sakit sa puso ang ama mo. Kami ng anak ko nag-alaga sa may sakit mong ama. Nanlumo si Athena sa nalaman. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na kalagayan ng kanyang ama sa 5 taong nakaraan. At hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang kung umasta ang yaya niya at ang anak nito sa pamamahay ng mga magulang niya. Saang ospital naroon si Dad? Nasaan ang ama ko? Well, I'm sorry. Dahil hindi ko sasabihin kung nasa ang hospital naroon ang ama mo. Dahil yun ang mahigpit na ibinili niya sa akin. At ikaw, tigil-tigilan mo yung pinaggagawa mo sa mga gamit ng anak ko. Wala kang karapatan sa mansyon dahil ibinigay nito ni Samuel sa amin, pati na ang kumpanya niyo. Sa amin ipinamana ni Samuel ang lahat. Hindi gagawin ni Daddy yan. Ginawa ng daddy mo, Athena, bilang kabayaran sa iilang taong pag-aalaga namin sa kanya at sa pagpapatakbo ni Ira sa kumpanya. Kumpleto ako sa papel. Kaya, mas mabuti pang umalis ka na rito sa mansyon bago pa ako tumawag ng pulis para ikaw ang ipakulong ko
for trespassing. Hindi ako aalis rito dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. At mas mabuti sigurong sabihin mo na sa akin kung nasan si Dad habang hindi pa naubos ang pasensya ko sa inyong mag-ina. Hindi ka ba nakakaintindi? Amin ang mansyon na to. Ibinigay na to sa amin ni Sir Samuel. Kaya ikaw ang mas mabuting umalis na rito habang hindi pa tumatawag si Mami ng mga pulis. Hindi niyo ako matatakot, Yaya Amanda. Alam na alam mo yan. Kung ganun, katulong lang si Madam Amanda at si Ma'am Ira at ang babaeng trainer ng mga bakay, tunay na anak ng Sir Samuel. Ano ba nangyayari dito? Inday, kumilos ka na. Tumawag ka ng pulis. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Nagkukuluhan man ay sumunod si Inday sa utos ni Amanda. At kasunod noon, isa-isang pinagahagis ni Athena sa mukha nila Amanda at Ira ang mga gamit na babasagin sa loob ng kwarto niya. Nag-uunahan ang mag-ina sa pagtakbo palabas ng kwarto niya. Naikuyom ni Athena ang kanyang mga kamao sa galit. Nang siya na lamang mag-isa sa loob ng kwarto, ay agad na tinawagan niya si Hector, ang binatang abogado ng lolo Tudor niya. Hector, may problema ako. I need your help. Sure. Anong tulong ang kailangan mo? Find my daddy in any hospital in the city. Kahit saan. Basta makita mo si daddy. Then, find the document about my parents' mansion and the company. Kung kanino ito nakapangalan, I need it as soon as possible. Kung pwede ngayon kaagad. Pagod na pagod si Athena na nahiga sa kama niya. Sa loob ng ilang taon, naniniwala siya sa lahat ng sinabi ng kanyang Yaya Amanda. Unang kasinungalingan na sinabi nito ay nang sabihing dinala ng ama si Ami sa mansyon nila. Pangalawa ay tungkol sa kalusukan ng kanyang ama. Pinagkatiwalaan kita, Yaya. Pero anong ginawa mo sa akin? Anong kasinungalingan pa ba ang ginawa mo para lang kami ng ari-arian ng mga magulang ko? Hindi pa tuluyang nakatulog si Athena nang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Ira. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin kanina, Athena. Sir, dakpin niyo ng babaeng yan. She's trespassing our home. Inangkin niyang bahay namin. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Pag-aari ng mga magulang ko ang pamamahay na ito, sir. Ang mag-ina na yan ang dapat yung dakpin. Pasensya na pa, pero kompleto na papel na ibinigay sa akin ni Miss Ira at Madam Amanda. Sa kanila nakapangalan ang mansyon na ito at hindi sa'yo sa mga magulang mo. No, that is fake. Fake yung mga papel na ipinakita nila sa'yo, sir. Sige na, sir. Dalhin niyo ng babaeng yan sa presinto at magsasampa kami ng kaso sa kanya na trespassing. Ay, ang yabang kasi. Sa tingin mo, maniniwala akong ikaw ang may-ari ng mansyon na to. Mas mabuti pang bumalik ka na lamang sa probinsya at mag-alaga ng baka doon. Tung kabagay, babae! Pagsisisihan niyo tong ginawa niyo sa akin. Lalong-lalo na sa dati ko. Sa oras na makakuha ko ng ebidensya laban sa inyong mag-ina na may ginawa kayong masama kay dati, sa kulungan kayo pupulutin. Napatulo ang mga luha ni Athena nang ilabas siya ng mga pulis sa mismong pamamahay ng mga magulang niya at dinala sa kulungan. Natataranta naman si Manding na kaagad na tumawag sa lolo niyang si Don Theodore sa hasyenda para ipaalam ang nangyari kay Athena. Saktong natapos ni Manding ang tawag nang halos matabingi ang mukha niya matapos sampalin ng malakas ni Amanda. Sip-sip kang babae ka. Binigyan kita ng trabaho dito sa mansyon ng mga Aldiger. Pero hindi ka pa nakontento. Trinaydor mo pa talaga ako? Dahil sumusobra ka na sa pagiging gahaman mo, lalo na ng anak mo Amanda. Oo, utang ko sa iyo kung bakit nakapagtrabaho ako rito sa mansyon ni Sir Samuel. Pero ang mga Aldiger ang nagpapasahod sa akin, hindi ikaw. Pinsang buo mo ko. Dapat sa akin ka kumakampi kung gusto mong maambunan ng malaki-laki. Para sa pamilya kong ginagawa ko kung ito. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi pati na rin sa mga kalahi natin sa probinsya na naghihirap. Tumutulong ka sa mga kalahi natin. Anong klaseng tulong? Sa pamamagitan ng pagyayabang mo na mayaman ka na. Pero nang agaw ka lang ng mga bagay na hindi mo naman pag-aari.
Lumayas ka rito sa mansyon, Manding. Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya palabas. Hindi naman ako mananatili rito, Amanda. Ilang beses na kitang pinaalalahanan na mali ang ginagawa mo. Pero mukhang nabulag ka na ng tuluyan sa salapi. Tandaan mo ito. Hindi natutulog ang Diyos sa mga kasamaang ginagawa mo kay Sir Samuel. Darating din ang araw ng paniningil, Amanda. Huwag mo kong sisisihin dahil ginawa ko naman ang lahat para pagsabihan ka. Tsaka alam mo namang simula pa lang, malaking pagkakamali ang ginagawa mo, hindi ba? Wala akong ginawang masama kay Samuel. Alam mo yan. Inalagaan ko siya sa loob ng 5 taon. Deserve ko ang bigyan niya ng kaunting pabuya, Manding. At tigil-tigilan mo ko sa pagiging santa-santita mo. Tandaan mo rin na kahit ilang taon ka pang magbabanat ng buto, hindi mo makakuha ang ganito karaming pera. Kahit ilang trabaho pang pasukin mo, hindi ka yayaman na tulad ko sa isang iglap lamang. At least malinis ang konsensya ko. Wala akong niloko. Wala akong taong natapakan ng karapatan. At higit sa lahat, wala akong masamang ginawa. Umalis ng mansyon si Manding at pinuntahan sa kulungan ang anak ng amo na si Athena. Naabutan niya doon ang dalaga na namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Awang-awa siya kay Athena pero wala naman siyang perang pantubos rito. Okay lang talaga ako, Manang. Huwag kang mag-alala. Parating na si Lolo kasamang abogado. Makakalabas rin ako rito. Nag-aalala lang ako para kay Daddy. Kung alam ko lang na mangyayari ang ganito, sana'y hindi na kita pinuntahan pa sa probinsya, Athena. Sana hinayaan na lang kitang mabuhay ng masaya roon sa asyenda ng lolo mo. At hindi sana nawala sa mga mata ko si Sir Samuel. Wala talaga akong silbi. Patawad, Athena. Manang, napakalaking bagay ng ginawa mong pagsabi sa akin ng katotohanan. Malaking bagay ang ginawa mo. At maraming salamat. Hindi ko na alam kung anong sinabi sa'yo ni Amanda noon. Kaya kayo nag-away ng ama mo. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, Athena. Ang ama mo ay isang napakabuting tao. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pag-alis mo. Pero alam ko sa sarili kong may kinalaman dyan si Amanda. Plano niya ang lahat ng ito para kamkamin ang ari-arian ng mga magulang mo. At nagpakatanga akong maniwala kay Aya. Hindi ko inaasahang magagawa ito ng babaeng kasama kong lumaki. Itinuring ko siyang pamilya at pangalawang ina, Manang. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Pero niloko niya ako. At ang sama-sama kong anak, parang mas piliin ang mga kasinungalingan ng yaya ko kaysa pakinggan ang paliwanag ng ama ko. Pinagsisisihan kong nagawa ko kay Dad. At sobra akong nag-aalala kay Daddy, Manang. Ano na kayang nangyayari sa Daddy ko? Hindi sana nangyari ito. Kung hindi kita pinuntahan sa asyenda, sana'y okay lang si Sir Samuel. Kaagad na nagtungo ang mag-inang Amanda at Ira sa ospital na kinaroroonan ni Samuel na hanggang ngayon ay nakakomatose pa rin. Hindi pwedeng magising si Samuel at sana'y hindi na ito magising pa. Dahil sa oras na magising ito, mawawasak ang kasinungalingan nila. Hindi pinirmahan ni Samuel ang mga papel ng transfer of asset sa pangalan nilang mag-ina. Ginaya lamang ni Ira ang pirma ni Samuel. 2 gabi siyang halos walang tulog para lang makuha ang eksaktong pirma ng kanilang amo. Mami, ano kaya kung patayin na lang natin si Samuel? Kasi delikado tayo kapag magising siya. Ira, tumigil ka. Mandurugas lamang tayo. Pero hindi mamamatay tao. Naiintindihan mo ba yon? Huwag mo nang dagdagan pa ng mas malaki pang kasalanan ang nagawa nating kasalanan noon. Ayoko nang pumatay ng tao. Baka hindi na magkasya sa langit ang haba ng sungay natin kung ganon. Hindi na tayo mapapatawad ng Diyos pagdating ng araw. Mami naman, sa tingin mo, mapapasalangit pa tayo sa kasamaan natin? Minsan na tayong pumatay ng tao. Naging masama na tayo. Lubos-lubosin na lang natin. Para naman ito sa pangarap natin, hindi ba? Tumigil ka. Hindi na tayo papatay na tao, okay? Pinagsisihan ko na yon. Ilang buwan akong hindi pinatulog ng konsensya ko sa nagawa ko dati.
Hindi ko na yun uulitin pa, Ira. At ganun ka rin. Hindi na tayo papatay ng tao. Ay, kung ako ang masusunod, papatayin ko na lang yung Samuel na yan, ma'am. Delikado tayo sa oras na magising yan dito sa hospital. O kaya ay matuntun yan ni Athena. Kung mangyayari mang magising yan, wala na tayo rito sa bayan. Nasa isang bansa na tayo. Hindi na tayo mahuhuli ng mga pulis. Tawagan mo na lang si Attorney Dizon at sabihin mong bilisan ng mga papel dahil may buyer na ako ng mansion. Ibibenta rin natin ang kumpanya. Kapag nasa atin ang pera, ay susunod na tayo sa ama mo. Pues, anong gagawin natin dito kay Samuel, ma'am? Paano kung mahanap ito ni Athena? Hindi nila mahanap si Samuel dito sa hospital. Dahil ibang pangalan ang niregister ko sa admission papers niya. Hindi Samuel Aldiger. Nang makarating si Sudor sa bayan kasama si Hector, ay kaagad na pinuntahan nila si Athena sa presinto ng mga pulis. Awang-awa si Sudor sa kanyang apo na nakakulong. Pero mas nag-aalala siya sa kanyang manugang na hanggang ngayon ay nawawala pa rin at hindi pa natatagpuan. Inilabas nila si Athena sa kulungan matapos magbayad ng danyos. Nagpasalamat na lamang siya at hindi ito iniwan ni Manding habang nasa kulungan si Athena. Dinala niya si Athena sa isang malaking bahay na pag-aari niya rin sa bayan. Athena, binibenta ng mag-inang Amanda at Ira ang buong kumpanya ng magulang mo. Nakita mo na ba ang pinapahanap ko sa iyo, Hector? Hindi ko pa natagpuan ang mga lumang dokumento ng mga magulang mo, Ira. Hindi kaya nasa mansyon lang ito? O kaya nasa kwarto ng mga magulang mo? Tom, kung nasa kwarto ito ni na Mami at Daddy, matagal na yung nakuha ni Amanda. Anong gagawin ko, Lo? Hindi ako naniniwalang ibinigay ni Daddy ang lahat sa kanila. Manding, bumalik ka na sa mansyon. Pinalayas na ako ni Amanda, Senyor Theodore. Lo, priority natin ngayon ang mahanap si Dad sa lahat ng mga ospital. Kung totoong nakomataw si Dad, sigurado akong nasa mga ospital siya. And Hector, bantayan mo ang bawat kilos ni Ira sa ospital. Brilliant idea. Sobra kong pinagsisisihan ang nagawa ko kay Daddy. Kung sana hinayaan ko siyang magpaliwanag sa akin, baka sakaling naintindihan ko ang lahat. Pero mas nakinig ako sa kasinungalingan ni Yaya. Kung may masamang mangyari kay Daddy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Lolo. Apo, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin ang relasyon ninyo ng ama mo. Magdasal na lang tayo na sana okay lang siya. Sana bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para makasama ko si Daddy at maging maayos sa amin ang lahat. Sana okay lang si Daddy, Lo. I have an idea, Athena. Magbabayad tayo ng tao para sundan ang bawat kilos ni Amanda at Ira. Lalo na kung saan sila nagpupunta. Tama, Ineng. Pasundan natin si Amanda para matuntun natin kung saan niya itinago si Senyor Samuel. Sa mga sumunod na araw, minadali na ni Ira si Attorney Dizon para mailipat na sa pangalan nila ng kanyang ina ang mansyon at kumpanya ni Samuel. Hindi pwedeng mas matagalan pa ito dahil narito na si Athena. Hindi madali itong pinapagawa mo sa akin, Miss Baltasar. Umaabot sa 2 hanggang 3 buwan ang pag-process ng mga papel. Buti sana kung kompleto ang lahat ng papeles na binigay niyo sa akin. Kulang-kulang pa. Tanging itong pinirmahan lang na affidavit ni Samuel Aldiguer ang nasa akin. Dapat sana kung gusto niyong mas mapadali ito, dapat ay may pirma din ang anak niyang si Athena. Magkano bang kailangan mo? Para mapadali ang pinapagawa ko sa iyo. Name your price. At nakahanda ako magbayad. Kailan mo ba maintindihan na hindi nga ito pwedeng madaliin? Kung gusto mo maghanap ka ng ibang magaling na abogado, I'm out. Okay. Pasensya na. Iritado lang talaga ako sa mga panahong ito. Nagmamadali ako dahil marami pa akong kailangang gawin. Pasensya na, attorney. Hindi pwedeng madaliin ang ganyang process. Mahirap pa nga yung ilusot sa COA at SEC dahil sa kakulangan ng mga papel. Pero gagawin ko yun ang paraan. Kakailanganin ko ng malaking halaga niyan kapag nasa SEC na yan. Kaya huwag mo akong minabadali rito.
Walang problema sa pera, attorney. Nakahanda akong magbayad. Sa mga sumunod na araw ay kumilos na mga tauhang binayaran ni Hector para sundan ang bawat galaw ng mag-inang Amanda at Ira. Hindi nagtagal, natunto ni Athena ang kinaroroon ng ospital ni Samuel. Kaya nagmamadaling pinuntahan ni Athena ang kanyang ama. Kasama niya pa rin si Hector at si Manding. Ayaw pa silang papasukin ng nurse na nagbabantay kay Samuel. Nagkaroon pa sila ng tunggalian dahil mahigpit na ipinag-utos ni Amanda at Ira na bawal ang bisita kay Samuel. Tanging silang dalawa lamang ni Ira at Amanda ang pwedeng pumisita kay Samuel. Mahigpit ang bili ng pamilya ng pasyente. Bawal ang bisita, kaya pasensya na. Hindi kayo maaring tumuloy rito. Ako ang may karapatan sa pasyenteng yan, miss. Ako ang anak ng pasyente, kaya ako masusunod. Kung ayaw mong makulong at madamay kina Amanda at Ira, ibigay mo sa akin lahat ng medical records ng aking ama. Wala kang karapatang pigilan ako. Sinusunod ko lang ang trabaho ko, ma'am. Bakit mo naman ako kakasuhan? Pwede kang kasuhan, ma'am. Dahil nakikialyado ka sa mga salarin. Ama ni Athena si Sir Samuel at itinago siya ng maid niya dito sa ospital. This is kidnapping at kasabuat ka nila. Kaya kung ayaw mong madamay, huwag mo kaming harangin. Walang nagawa ang nurse kung hindi papasukin si Ira sa loob ng kwarto ng kanyang ama. Napapaiyak na lamang si Athena nang makitang kalagayan ng kanyang ama. Hindi niya inaasahang magkakaganito ang kanyang ama isang araw. Malakas na malakas pa ang kanyang ama noong araw ng pag-alis niya ng mansyon. Hindi niya akalaing babalikan niya itong nakaratay sa hospital bed. Yapis na ang katawan at tila ba hindi na nakakain at walang malay tao. Dad, I'm sorry. Patawarin mo ko kung iniwang kita noon. Patawarin mo ko kung hindi ako naniwala sa iyo at mas nagtiwala ako sa sinabi ng iba. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Hayop ka talaga, Amanda. Salbahe ka. Nagagawa mo ito sa taong nagpakain at nagpatuloy sa iyo ng iilang taon. Napakawalang hiya mo talaga. Kawawa naman si Sir. Ayaw niya kasi akong papasukin sa kwarto ni Sir Athena. Kaya hindi ko na nakita si Sir ng matagal na panahon. Hindi ko alam na ganito na ang kalagayan ng amo ko. Wala kang kasalanan, Yaya Manding. Kasalanan nito ni Amanda dahil masyado siyang kahaman. At ako, may kasalanan din ako dahil iniwan ko si Dad. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Amanda at hinayaan kong puso kong malunod sa galit sa aking ama. Ang malaga ngayon, natagpuan na natin si Sir Samuel. Hector, i-process mo ng papel ni Daddy. Ililipat ko si Dad sa ibang ospital at humanap ka ng ibang expert doctor para sa kalagayan ni Daddy. Akong bahala, Athena. Bantayin mo na lang si Sir Samuel dito. Nagpupuyos ang kalooban ni Athena habang hawak ang yapis na katawan ng kanyang ama. Ang sakit ng puso niya habang nakatitig sa kanyang ama. Kahit na ilang beses pa niyang pagsisihan ng lahat, pero huli na at hindi na maibabalik pa ang dating kalagayan ng kanyang ama. Samantala, nataranta si Amanda habang nakatitig sa chat ng nurse ng ospital na inutusan niyang magbantay kay Samuel. Sinabi ng nurse na naroon ang anak ni Samuel at inilipat nitong pasyente sa ibang ospital. Walang nagawa pang management ng ospital nang ipakita ni Athena ang mga papeles ng tunay na pagkakakilanlan ni Samuel at ang tunay na relasyon nito kay Athena. Napasuko doon si Amanda at naabutan niya roon sa pasilyo ng ospital si Athena kasama si Samuel na nasa stretcher na. Saan mo dadalhin si Samuel, ha, Athena? Sinampal mo ko? Kulang pa yung sampal na yan. Wala kang pakialam kung saan ko dadalhin ang ama ko dahil ama ko yan. Nakalimutan mo na bang katulong ka lang na sinasahura ng ama ko? Oo, katulong nga ako. Pero ako nag-alaga sa ama mo. Nakalimutan mo na ba kung ilang taong wala ka sa tabi ng ama mo dahil nagtatampo ka? Speaking of nagtatampo, nakalimutan mo na bang ikaw ang nagsabi sa akin na kabit ni Daddy si Tita Ami?
Nakalimutan mo na bang ikaw ang nagsabing ibinakay ni Dad si Tita Ami? At sinabi mo ring okay lang si Daddy? Napakasinungaling mong matanda ka. Nalilisik ang mga mata ni Athena sa galit sa babaeng kaharap niya. Kaya sa inis niya ay muli niyang sinampal si Amanda. Hindi niya alam kung anong magagawa niya sa babaeng kaharap niya na napakagahaman sa pera. Ang babaeng nagpalaki sa kanya na itinuring niyang pangalawang ina. Ito ba ang pag-aalaga mo sa ama ko? Ang ikulong siya sa loob ng kwarto niya? Tingnan mo si Dad. Butot balat. Ganito mo ba alagaan ang amo mo? Hindi ka na nahiyang ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang nag-alaga sa ama ko. Ngunit natigilan na lamang si Athena nang makita mga nakikiusyosong mga tao na nasa harapan nila at nang mapatingala siya, bumungad sa kanya si Ira na nasa second floor ng ospital. Nagla-live sa kanyang vlog. Nakangiti itong sinusundan pa rin ni Inday ng video. Everyone, siya ang anak ni Sir Samuel na may-ari ng mansyon. Hindi niya matanggap na pinamana ni Sir sa amin ng ina ko ang mansyon niya. Bilang kabayaran ng ilang taong sakripisyo namin sa pag-aalaga sa kanya. And now, this prima donna daughter, our boss is hurting my mom. Kuhang-kuha sa video ang 2 beses niyang pananampal sa ina ko. Ang kapal talaga ng mukha mong baliktarin ang pangyayari. Itigil mo yan at hintayin yung isasampa kong kaso laban sa inyong dalawa ng ina mong hayop ka. Hindi lang yan. Ipinakulong pa niya ako porket mayaman siya at may pera. Inaalipin niyang ina ko ng ilang taon sa mansyon. Ni hindi niya pinasahod ang mami ko sa pamamahay nila. Ang mansyon na lang sanang ibabayad ni Sir sa amin. Pero naggalit ang anak niya kaya inatake sa sakit si Sir Samuel at na-comatose, guys. Ka-Ira lovers, kayo nang humusga sa babaeng yan. I said stop filming me! Inis na sinukod ni Athena si Inday at inagawang cellphone na hawak nito. Inihampas ni Athena sa pader ng ospital ang telepono nito. Mas lalong nagkagulo dahil may iilang nakivideo din kay Athena. Kayong lahat na kumukuha ng video, i-upload niyo ang sasabihin ko. Ang mag-inang yan, matagal akong niloloko sa kalagayan ng ama ko. Itinago nila sa akin ang ama ko. This is kidnapping. At inilipat nila sa pangalan nila ang ari-arian ng ama ko nang hindi ko alam. At hindi lang yun. Pinalayas pa nila ako sa sarili kong pamamahay nang umuwi ako at matuklasan ko ang ginawa nila sa ama ko. At kakasuhan ko ang mag-inang yan. Kuha nyo? I-upload nyo yung video na yan. Papayagan ko kayo. At kuhaan nyo rin ang video ang kalagayan ng ama kong butot balat na lang. Dahil hindi pinapakain ng mag-inang yan. Ganito ba ang sinasabi nilang inaalagaan nila ang ama ko? Kung totoong inalagaan nila si Dad, bakit ganyan ang kalagayan ng ama ko? Tila binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan ni Amanda. Sandaling nanginig ang buong katawan ni Amanda sa mga sinabi ni Athena sa mga taong kumukuha ng video sa kanila. Ngunit napangisi si Ira. Mga ka-Ira lovers, hindi totoo ang sinasabi ng babaeng yan. Gusto niya lang kaming sirain ng ina ko. Ang totoo niyan, galit siya sa amin at hindi niya matanggap na ibinigay ng ama niya sa amin ng mansyon. Talaga lang ha? Sa tingin mo, may isang ama na kayang ipamana sa anak ng katulong ang bahay nila ng asawa niya at kalimutang may anak siya? Pinaaral ka ni Daddy, pinatira sa mansyon, pinasahod at pinakain. Kaya sapat lang yun para alagaan niyo siyang mag-ina. Pero hindi ibig sabihin nun, ibibigay niya na sa inyong lahat ng meron siya. Hindi tanga ang daddy ko. At sa oras na mapatunayan kung kayo ang may kagagawan, kung bakit nagkaganito si Dad, mananagot kayo sa akin. Athena, ganito na bang tingin mo sa akin? Nakalimutan mo na ba na ako nagpalaki sa'yo? Busy lagi sina Sir Samuel at Ma'am Elena noon. Kaya ako naiiwan para alagaan kita, Athena. Ito bang igaganti mo sa akin ngayong malaki ka na? Ang sirain ako, ang pagsalitaan kami ng masama? Hindi sana mangyayari to, Yaya Amanda, kung hindi ka naging kahaman. Una, nagsinungaling ka sa akin. Pangalawa, itinago mo si Daddy. At pangatlo, pinalayas niyo ako sa mismong pamamahay ng mga magulang ko.
Ikaw ang nagsimula ng lahat ng gulong ito. Kaya hintayin mo ang kasong isasampa ko sa inyong mag-ina. Nagsinungaling ako dahil yun ang gusto ni Sir Samuel. Sumunod lamang ako sa utos niya. At itinago ko si Sir dahil mahigpit ang bilin niya sa akin. Itago sa iyo ang kalagayan niya. Malalaman natin ang totoo, Yaya. Malalaman natin kapag nagising ng daddy ko. Anong gagawin mo sa ama mo, ha? Bakit mo inilabas ang ama mo sa ospital? Ililipat ko si daddy sa isang high-tech facility upang matingnan ng mga espesyalistang doktor ang kalagayan niya. May problema ka ba doon, Yaya? Wala nang nagawa pa si Amanda para kontrahin ang kagustuhan ni Athena. Dinala ni Athena ang ama niya sa isang magandang ospital na may espesyalistang doktor ng comatose na ama matapos itong atakihin ng hypertension. Kahit ilang beses pang pagsisihan ni Athena ang ginawang pag-iwan sa ama, hindi na maibabalik pa ang dati. Sa ngayon, binabantayan niyang bawat kilos at galaw ng mag-inang Amanda at Ira. Nalaman niya mula kay Hector na magsasagawa sila ng selebrasyon dahil maililipat na sa pangalan nilang mag-ina ang mansyon at ang kumpanya ng mga magulang niya. At dadalo siya sa araw na yun. Napabalita na ito sa buong bayan pero hindi natitinag doon si Athena. Mas tinututukan niya ang kalagayan ngayon ng kanyang amang nakaratay sa ospital. Samantala, dumating ang pinakahihintay na araw ng mag-inang Amanda at Ira. Tuluyang naisagawa ni Attorney Dizon ang paglilipat ng pangalan nila sa mga ari-arian ni Samuel, pati na ang mansyon. Marangyang selebrasyon ang isinagawa ng mag-ina sa mansyon. Invited ang karamihan sa mayayamang tao sa kanilang bayan. Ma'am, sa wakas, mapapasatin din ang mansyon at kumpanya ni Sir Samuel. Magising man siya, wala na siya magkagawa pa. Pero, kinakabahan pa rin ako, Ira. Hindi kaya, matukoy nila pineki natin ang perma ni Sir Samuel. Tigilan mo nga ako, ma'am. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Na-process na nga ang mga papers sa pag-transfer ng assets sa pangalan natin, hindi ba? Wala nang magagawa pa ang mga yon. Ay, OMG, mga manlulokong kinikilala kong amo. Patay talaga ako nito. Nagsimula ang salo-salo nang biglang pumasok ang isang pamilyar na babae kay Amanda. Gulat na gulat siyang nakatitig sa mga mata nito. Si Athena na kanina pa nakaupo sa tabi at naghihintay ng tamang oras para ipahuli sa mga pulis ang mag-ina ay nawindang nang makita ang ina niyang si Elena. Isang malutong na sampal ang iginawad nito sa mukha ni Amanda. Ang kapal-kapal din ng mukha mo para agawin ang mansyon at ang kumpanyang pag-aari ko, Amanda. Patay ka na. Inilibing ka na namin noon. Paano kang nabuhay? Ma'am Elena? Ang itanong mo ay kung paano akong nakatakas mula sa paglunod mo sa akin sa dagat. Kung paano ako nakaligtas sa dagat matapos mong paluin ng matigas na bagay ang ulo ko. Matapos mo kong isako at lagyan ng bato para tuluyang lumubog ang katawan ko sa dagat na hindi na matatagpuan ng pamilya ko. Mami, buhay ka. After 5 years, hindi ko inaasang makikita kitang buhay na buhay. Mami, miss na kita. Si Dad, nakumatong si Daddy. Nasa ospital siya at kasalanan ko ito. Dahil iniwan ko si Dad sa traidor na yan. Wala kang kasalanan, anak. Si Amanda ang may kasalanan sa lahat ng ito. Si Amanda may kasalanan kung bakit nangyari ito sa pamilya natin. Sinadya ni Amanda na patayin ako para madali niya nang manipulahin kayo ng daddy mo. Sinira niya kayo matapos pagbintangan ng daddy mong may kabit kahit wala naman. Hindi kabit ng daddy mo ang tita Ami mo, anak. Matalik ko siyang kaibigan at si Ami ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, Ma'am Elena, wala ka nang magagawa pa. Wala kang ebidensya sa sinasabi mong yan. Sinisira mo lang ako sa harap ng maraming tao. At isa pa, ibinigay na sa akin ni Sir Samuel ang mansyon at kumpanya bilang kabayaran sa ilang taong serbisyo ko sa tahanan niyo.
Grabeng compensation naman yan. Ibinigay ni Samuel ang mansyon at ang kumpanya sa inyo. Anong tingin niyo kay Samuel? Tanga? Tita Ami, bumalik ka. Hindi naman ako umalis, Athena. Itinago ko lang ang Mami Elena mo noong mga panahong hindi pa siya tuluyang gumaling. Halos 1 taon din siyang walang malay. At nang magising, hindi niya maalala ang sarili. Nitong nakaraang araw lang siya nakaalala. Matapos kanyang makita sa isang viral video sa ospital, sasagutan ninyo ni Amanda at ni Ira. Kahit na ilan pa kayo magtulong-tulong, hindi na mababawi pang katotohanan na pag-aari na namin ang lahat ng ito, Athena. Well, pasensya ka na, Ira. Dahil hindi mapapasa inyong lahat ng ito. Akala mo lang nanalo ka na. Stop bluffing, Athena. Malino na sa mga dokumentong pinirmahan ni Sir Samuel na ibinigay niya ang lahat sa amin. Nalipat na rin sa amin ang lahat ng ari-arian niyo. Kaya wala na kayong maggagawa pa. Invalid ang lahat ng papel na yan, Yaya. Kasi in the first place, hindi pwedeng ilipat ni Daddy sa inyong mansyon at kumpanya. Bakit? Kasi hindi niya pag-aari ang lahat ng ito. Nakakatawang katangahan mo, Ira. Ilang taong kang namamahala ng kumpanya, and yet, hindi mo alam na hindi pag-aari ni Dad ang kumpanyang pinapatakbo mo? Ha? Nagbibiro ka ba, Athena? Ang ama mo nagpapatakbo ng kumpanya niyo. Papaanong hindi ito nakapangalan sa kanya? Hindi ko pala nasabi sa iyo noon, Amanda. Ako ang may-ari ng lahat ng ito at hindi si Samuel. At ang lahat ng ari-arian ko, pati na ang mansyon, ay inilipat ko na sa pangalan ng anak ko matapos akong manganak. Kaya peke ang ipinagawa niyong papeles. Si Samuel ay personal assistant lamang noon ni Papa Chodor at naging kasintahan ko. At ang lahat ng ito ay hindi niya pag-aari. Kung hindi pag-aari ko. Nakalimutan mo na ba, Amanda, ang sinabi ko sa iyo? Babalikan kita balang araw. At eto ng araw na to. You slap me! Humanda kayo sa mga followers ko. Tingnan natin kung hindi nila kayo dumugin sa ginawa niyang ito sa amin. Mga ka-Ira! Sinampal mo talaga ako sa harapan ng camera ko, Athena! Matagal ko nang gustong gawin sa iyo nang matauhan ka. Katulong lang kayo ng ina mo sa pamamahay na to. Inday, tumawag ka ng polis. Ipapadakip natin ang mga walang hiyang ito. Hindi na kailangan, Amanda. Nagdala na ako ng pulis papunta rito para ipahuli kayong dalawa ng anak mo. Sir Samuel, buhay ka? Bakit ba hindi ka nalang namatay ng tuluyan? At ikaw, Elena, bakit hindi ka nalang kinain ng mga pating sa dagat? Dahil hindi hinahayaan ng Diyos na magtatagumpay kayo sa kasama ninyong mag-ina. Matapos kong madiskubre ang ginawa nyo kay Elena, ay pinilit nyo akong papirmahin ng mga dokumentong ibinibigay ko sa inyo, ang mansyon at mga ari-arian namin. Kailanman hindi binigyan ng tsansa ng Diyos ang mga taong kagaya nyo na magwagi sa lahat ng kasama nyo. Sir, dakpin nyo ang mag-inang yan. No! Attorney Dizon, ilabas mo kami ni Mami sa kulungan. Malaking binayad namin sa'yo, kaya ilabas mo kami ng Mami ko. Hindi pa tayo tapos. Wala kayong ebidensya laban sa mga paratang nyo kay Mami. At ikaw naman, Samuel, ulyanin ka na lang. Kaya nakalimutan mong ibinigay mo sa amin ang lahat ng ari-arian nyo. Well, tingnan na lang natin, Iha. Kung wala ba kaming nakuhang ebidensya laban sa inyong mag-ina. Walang nagawa si Amanda at Ira matapos silang kaladkarin ng mga pulis. Ang inakala nilang araw ng tagumpay ay nabago. Naging araw ito ng kanilang pagbagsak na mag-ina. Samantala, tumayo si Ame bilang witness ng araw na ginawa ni Amanda ang krimen sa Isla Pangi. Siya ang tanging saksi sa ginawa ng mag-inang Amanda at Ira kay Elena. Iniligtas niya si Elena at itinago mula sa dalawa. Pero hindi niya inaasahang pagbibintangan siya ni Amanda, nakabit ni Samuel para maglaya si Athena sa mansyon at umuwi sa lolo Chodor nito. Tuluyan ang nakulong ang mag-ina. Maraming kasong kinaharap nila sa ginawa nila kay Samuel at Elena. Habang si Inday ay napalayas din sa bahay matapos makulong ang mga amo niya. Hindi na siya binigyan pa ng chance ni Athena. Daddy,
Patawarin mo ko kung hinusgahan ko kayo ni Tita Ami. Marami kasing larawan na ipinakita sa akin si Aya. Larawan ninyong dalawa ni Tita. Mga malalaswa. Alam mong hindi ko magagawang magalit sa iyo, Athena. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ng mami mo. Pero humingi ka ng tawad kay Tita Ami mo. Wala talaga siyang kasalanan, anak. Hindi pa naman ako madaling magpatawad, Athena. Maliban na lang kung magiging kayo ng binata ko. Baka mapatawad pa kita. May anak ka, Tita? Hindi mo kilala ang anak ng Tita Ami mo? Si Hector. Anak siya ng Tita Ami mo, anak. May asawa na ako, Iha. Gwapong asawa ko at macho din. Kaya hindi ko siya ipagpapalit sa daddy mong matabat, malaki ang tiyan. Anak mo si Hector, Tita? Hindi ba halata, Athena? Magkamukha nga kami ng anak ko, hindi ba? Minana niya ang kagandahan ko. Never kong ipagpapalit ang asawa at anak ko dyan sa daddy mo. Kahit samahan mo pa yan ng billions of asset. At ako naman ang pag-iinitan mo, Ami. Payat na nga ako ngayon. Nagkatawanan na lamang sila sa loob ng kwarto ng ospital. Ibinalik kasi ng ospital si Samuel para tapusin ang treatment nito. Nagpupumilit lang ito sa mga doktor na bumalik sa bahay matapos malaman ang ginawa ng mga ito sa anak niya mula sa katulong na si Manding. Ang kawang gawa ay sinuklian ng mabuting gawa at hindi sa pamamagitan ng karahasan na kagaya ng ginawa ng mag-inang Amanda at Ira. Kung nagkataong ibang choice ang pinili nila sa buhay, pwede silang mamuhay ng masaya kasama ang mga amo nilang may mabubuting puso. Pero mas pinili nilang maging sakim, kaya mas matindi rin ang balik na karma sa kanila. Ika nga ng kasabihan, kung gaano katayog ang lipad mo, ay siya ring lalim ng babagsakan mo balang araw. Sinong mag-aakalang ang abot kamay na nilang tagumpay ay masisira lamang pala sa isang iglap. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.